Hey guys, what's up? My name is Shanwin and today, tara pag-usapan nga natin that finally, nagsalita na po si VP Sara tungkol sa West Philippine Sea at na-interview din po siya tungkol sa development ng kaso ni Pastor Kibuloy. Maikli lang to kaya pinagsama na natin yung dalawang topic. No? Tara, pakinggan natin itong sinabi sa News 5 Frontline. Nagpaliwanag si Vice President Sara Duterte kung bakit tikom siya sa isyu ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. No comment. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West Philippines. I think that question can better be answered by the Department of Foreign Affairs and the Secretary of the Department of National Defense. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng usapin ng patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Inulit niya ang sinabi noon ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte na dapat ay idirekta sa kalihim ng Department of National Defense at Foreign Affairs ang issue sa West Philippine Sea at hindi kay VP Sara na kalihim ng Department of Education. Kasunod yan ang panawagan ng ilang grupo na dapat magbigay ng pahayag ang bise kaugnay ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Natanong din ang bise sa pangunguna niya sa SWS Presidential Survey. Napakalayo pa kasi ng 2028 para natin na pag-usapan siya ngayon. Ang ginagawa lang natin ngayon at kailangan natin gawin lahat ay magtrabaho muna, mag-contribute tayong lahat sa nation building. Si VP Sara ang pangunahing pandangal sa Youthpreneur event sa Rizal High School sa Pasig ngayong araw. Ito ang partnership ng Department of Education sa Go Negosyo para hasain ng mga kabataan bilang future entrepreneurs. Sa gitna ng napakainit na panahon at pagkakansela ng mga face-to-face classes sa mga paaralan, nilinaw niyang hindi na kailangan ng makeup classes. Hindi na, dahil ang sinuspend lang naman natin ay yung in-person classes. Pero yung pag-aaral nila tumutuloy yon sa alternative delivery modes tulad ng online o modular. Ngayong matindi ang init, hindi rin daw pwedeng basta-basta ibalik sa dati ang school calendar sa susunod na pasukan. Napagkasunduan daw na sa school year 2026 to 2027 pa ibabalik sa Marso ang pagtatapos ng klase. Hindi natin pwede i-compromise ang pahinga ng ating mga teachers and ng ating mga learners dahil hindi natin pwede idire-diretso ang mga klase. Nagbabalita mula. Okay. So, ang haba na. Ito yung kay Pastor Kibuloy. Pakinggan natin yan. Para isang isang delivery lang tayo, guys. Yan. Kay Pastor Kibuloy, yung mga conditions sa pagsuko niya, okay ba yun? Sundin natin yung mga condition ni Pastor sa pagsuko. Tsaka, as a lawyer, handa ba kayong tumulong din sa pagsuko po? Hindi na po. Okay, unang-una hindi na ako nagtatrabaho as a lawyer, no? And maganda yung development na meron ng kaso na nasa tamang forum, nasa tamang venue, nasa loob ng mga korte. Ngayon, kung ano man yung desisyon ni Pastor Kibuloy na gagawin niya, ay personal na niya na desisyon yon. And I'm sure pinag-isipan niya yan. Okay, so obviously here, no, based dun sa dalawa, okay, dito na tayo magsimula din, balik tayo sa kabila. Dito, obvious naman na hindi niya pinoprotektahan si Pastor Kibuloy. Let's be fair. Okay, let's be fair. Hindi niya pinagtatanggol si Pastor Kibuloy. Nananawagan lang siya initially na wag daw bigyan hangga't maaari. Sana wag na natin bigyan pa ng trial by publicity itong si Pastor Kibuloy. And here, para sa kanya, maganda nga na yung mga kaso ay nasa mga tamang forum na, which is sa mga korte. Yun lang. Gaya nga rin ng sinabi ko, 'di ba? Nung una ang tapang-tapang ni Pastor Kibuloy. Okay? Nag-agree naman tayo kay VP Sara doon sa kanyang call. Wag nating kasanayan na gawing trial by kahit sino to, guys, no? Regardless, kahit sino to. Wag nating maging kasanayan na sumausaw tayo sa trial by publicity. Okay, lalo na kung ang kwento ay pwede naman iakyat sa korte. Now, nasa korte na. Bakit hindi sumurrender itong si Pastor Kibuloy?
'Di ba? Oh, malinaw malinaw na sa sigat pa ng araw na hindi totoo na pinagtatanggol ni VP Sara si Pastor Kibuloy. Kasi kung pinagtatanggol niya, baka kung ano na lang sabihin niya diyan. Pero dito, para sa kanya, maganda nga yung nangyayaring development. Na may kaso na nasa proper forum na. Yung kay Pastor Kibuloy. Okay? Now, punta tayo ulit dito sa kwento na to. Wala na siyang dapat, tama naman din siya, no? Wala naman siya dapat i-comment pa. Kung nagsasalita naman na ang DFA through the directives of PBBM. Okay? Tatandaan po natin, ang mga cabinet secretaries po ay alter ego ni PBBM. Sabihin na lang natin sa punto na to, kaya po siya may mga alter ego. Una, hindi niya kakayaning hawakan lahat ng sangay ng ahensya niya. Okay? Under the executive. Hindi niya po yan kakayanin. Hindi rin niya yan expertise. So, he needs people, no, to do those jobs for him. And definitely, itong mga taong to, 'di ba? Itong mga taong to, like sa DFA tsaka sa DND, lahat 'yan may thumbs up ni PBBM. Kayo lang ang dapat magsalita maliban sa akin na ako ang presidente. Kasi nga ako yung chief architect ng foreign policy natin, eh. Sa tingin niyo ba magiging healthy pa? Naintindihan ko, okay, naintindihan ko po yung sinasabi ng iba nating mga kasama dito, lalo ng mga kabatas kay UP. Naintindihan ko po kayo. But then again, when it comes to foreign policy, to political affairs na pasok sa foreign policy, hindi po makakatulong kung ano man ang magiging komento ni VP Sara. Lalong-lalo na kung we have naman a working president gaya ni PBBM. Let's leave it to him, to his cabinet secretaries, na may connection dyan sa issue ng WPS. 'Di ba? Oh. At saka even if member siya ng National Security Council, that doesn't mean na dapat magsalita siya. Kung magsasalita man siya, isa lang siya sa member ng council na yun, na nagbibigay ng, sabihin na lang natin, advisory, consultative function para kay PBBM. At the end of the day, si PBBM pa rin ang magde-decide as to what ang kailangan niyang gawin, as to what ang kailangan niyang sabihin. 'Di ba? Hindi naman pwede na lahat tayo bubuka yung bibig, lalong-lalo na when it comes to our international affairs. 'Di ba? So, malinaw na tayong lahat, no? Okay na tayo dyan. Okay? Na for VP Sara, pinaubayan niya sa mga dapat na tao sa proper channel kung sino yung magsalita. At the same time, nirerespeto ni VP Sara ang powers ng ating mga courts. No? Not just as a vice president, but bilang isang abogada. 'Di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment nyo na rin yung thoughts nyo. Nag-agree na po ba tayo lahat kay VP Sara as to bakit hindi siya nagbibigay ng komento? Nag-agree na rin po ba tayo kay VP Sara na hindi po siya protector ni Pastor Kibuloy? Enjoy your day, guys.